February 28, 2026, magkasanib na inatake ng US at Israel ang Iran. Katakot-takot at mabagsik na mga pambobomba ang kanilang inilunsad sa bansa. Walang eksaktong timeline na sinabi ang US kung kailan nila ganap na tatalunin ng Iran, pero kumpiyansa si Donald Trump na talagang hindi ito mananalo laban sa Amerika. Marami nang nakakapangilabot na mga bomba ang ibinagsak ng US sa Iran gaya ng GBU-72, isang precision-guided bomb ng US na nakadesenyo bilang bunker buster upang wasak sa mga matitibay na underground facilities gaya ng missile silos, tunnels at command centers. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin itong gumaganti. Kaya naman ang tanong, kaya ba talagang durugin ng US ang Iran? Sa unang tingin mga kapatid, malinaw ang dominasyon ng Amerika sa larangan ng militar kung ikukumpara sa Iran. Ang US ang may pinakamalakas at pinaka-advanced na military force sa buong mundo. Makabago ang kanilang teknolohiya, malawak ang global reach at halos walang kapantay ang kanilang air force at naval power. Samantalang ang resources ng Iran ay limitado at marami sa kanilang kagamitan ay mas luma at hindi gaanong moderno ang teknolohiya. Kung titignan lamang ang conventional warfare, mapapansin na tila isang one-sided battle ang magaganap. Ngunit ang katotohanan, isang komplikadong digmaan ang haharapin ng US dahil ang pakikipaglaban sa Iran ay hindi lamang nasusukat sa pagkakaroon ng laki o dami ng armas, kundi sa taktika, resilience at kakayahang mag-adapt sa hindi inaasahang sitwasyon sa battlefield. Halimbawa, hindi pinaghahandaan ng Iran ang isang tradisyonal na digmaan o yung pakikipaglaban ng harapan. Sa halip, ang kanilang taktika ay nakatuon sa pagpapahirap sa kalaban, hindi sa agarang panalo, isang strategy na kilala bilang asymmetric warfare. Sa halip na subukang tapatan ang lakas ng US, ginagamit nila ang kanilang strategic na lokasyon, malawak na network ng proxy forces at kakayahang mabilis na mag-adapt sa anumang sitwasyon. Mayroong libu-libong ballistic at cruise missiles ang Iran na kayang tumama sa mga base, sa mga barko at critical infrastructure ng Amerika. At kahit hindi lahat ng missile ang nakakalusot o nagdudulot ng direktang pinsala, ngunit sapat na ang ilan upang magpahina ng operasyon, magdulot ng takot at magbago ng taktika ng kalaban. Sa unang yugto ng anumang posibleng digmaan, malamang na mangingibabaw ang US lalo na sa pamamagitan ng kanilang advanced na arsenal at teknolohiya. Gamit ang kombinasyon ng airstrikes, precision bombing at cyber warfare, kayang targetin ng Amerika ang mga critical na pasilidad ng Iran mula sa radar systems, missile launch sites hanggang sa command and control centers. Isa-isang tatamaan ang bawat strategic point, kasabay ng mabilis at malinis na koordinasyon na siyang signature style ng modernong American warfare. Ngunit kahit gaano pa ka-advance ang operasyon, hindi nito ginagarantiya ang tuluyang pagbagsak ng Iran. Ang bansa ay mayroong matatag na depensa, mayroong mga contingency plan at handa sa ganitong uri ng pag-atake. Ibig sabihin, kahit mapipinsala ang ilang bahagi ng bansa, may kakayahan silang mag-reorganize at magpatuloy sa paglaban na nagpapakita ng kanilang resilience at determinasyon. Ngayon mga kapatid, isa sa pinakamalaking hamon na haharapin ng anumang puwersang sasalakay sa Iran ay ang geography nito. Ang bansa ay malawak, mayroon itong mga kabundukan, disyerto at iba pang natural na depensa na mahirap lampasan. Hindi ito basta-basta mapapasok at lalong hindi madaling makontrol dahil bawat rehiyon ay may sariling taktikal na hamon. Ang bawat lungsod ay maaring maging sentro ng matinding resistance kung saan ang urban warfare ay nagiging sagabal sa mabilis na operasyon. Para sa anumang invading force, ito ay isang strategic nightmare, isang larangan ng digmaan kung saan bawat hakbang ay may potensyal na panganib at bawat tagumpay ay maaring maging pansamantala lamang. Kung ang labanan ay umabot sa ground war, dito lalong nagiging komplikado ang lahat ng aspeto. Ang Iran ay mayroong malaking bilang ng regular na mga tropa at reservist na handang lumaban sa kanilang teritoryo. Ang paggamit ng Iran ng gerilya na mga taktika, hit and run na mga pag-atake at tuloy-tuloy na paglaban ay magpapahirap sa anumang invading force. Dahil dito ang digmaan ay hindi matatapos sa loob lamang ng ilang linggo o buwan. Sa halip, ito ay maaring tumagal ng taon dahil sa patuloy na banta at unpredictable engagement. Ang ganitong uri ng labanan ay nagiging mabigat sa panig ng US dahil ang bawat tagumpay ay pansamantala lamang at ang bawat pagkatalo ay may malalim na strategic implication. Sa anumang posibleng digmaan, hindi lamang teritoryo ng Iran ang magiging battlefield dahil ang impluensya at network nito ay umaabot sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Meron silang mga kaalyado at proxy forces na nakakalat sa mga rehiyon tulad ng Iraq, Lebanon at Yemen. Sa oras na sumiklab ang labanan, posibleng sabay-sabay ang mga pag-atake mula sa iba't ibang direksyon na magdudulot ng kaguluhan at matinding pressure sa bawat panig. Mula sa missile strikes at drone attacks hanggang sa naval operations at guerrilla engagement sa lupa, ang laban ay magiging multi-front conflict na napakahirap makontrol. Kahit para sa isang superpower tulad ng US, ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng strategic at operational nightmare.
kung saan ang bawat hakbang ay dapat planuhin ng mabuti at ang bawat pagkakamali ay maaring magbukas ng bagong krisis. Habang lumalawak ang labanan, tumataas din ang panganib ng regional escalation na maaring magdulot ng mas malawak na krisis. Sa bawat bagong kaguluhan ay mas nagiging komplikado ang sitwasyon at bawat hakbang ay may potensyal na magkaroon ng hindi inaasahang epekto. Nagiging mas malawak ang krisis sa buong rehiyon at ang bawat aksyon ay may implikasyon sa politika, ekonomiya at seguridad sa mga kalapit na bansa. Sa ganitong sitwasyon, mas mahirap makamit ang mabilis o tiyak na tagumpay. Sa digmaang US versus Iran mga kapatid, isa sa pinakamalaking pressure point sa anumang tensyon ay ang Strait of Hormuz, ang isa sa pinakaimportanteng oil route sa buong mundo. Ang anumang sagabal o banta sa daloy ng langis dito ay agad na mararamdaman sa global economy katulad ng ating nararanasan ngayon. Tumataas ang presyo ng langis, naapektuhan ang supply chains at lumalala ang economic instability sa maraming bansa mula sa malalaking ekonomiya hanggang sa mga bansang umaasa sa imported energy. Dahil dyan, hindi na lamang ito simpleng military issue. Ang digmaan ng dalawang bansa ay magiging global crisis. Ito rin ang dahilan kung bakit napakasensitibo ng bawat hakbang ng militar at diplomatiko sa rehiyon. Isang maling desisyon kahit maliit ay maaring magdulot ng domino effect na umaabot sa bawat sulok ng mundo. Sa larangan naman ng teknolohiya at armas, malinaw ang kalamangan ng US. Mayroon kasi silang access sa pinaka-advanced na military system sa buong mundo. Ngunit ang kanilang bawat advantage ay hindi otomatikong nagagamit sa totoong laban, lalo na sa komplikadong sitwasyon sa rehiyon. Halimbawa ang nuclear weapons, bagamat napakalakas at nakakatakot, ngunit imposible itong gamitin sa aktual na digmaan. Ang kapalit ng ganitong hakbang ay hindi lamang pagkatalo o pinsala sa kalaban, maaari itong magdulot ng malawakang global catastrophe na walang sino man ang makakapigil. Kaya naman kahit may ganitong kapangyarihan ng Amerika, nananatili itong pangunahing deterrent lamang, isang banta na nagpapanatili ng balanse, ngunit hindi praktikal bilang aktual na solusyon sa anumang labanan. Ang modernong digmaan ay hindi nasusukat sa dami o lakas ng armas, kundi sa estratehiya, timing at kakayahang mag-adapt sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Sa kasalukuyang digmaan, makikita natin ang maingat at kalkuladong galaw ng bawat panig. May mga military deployment, may mga banta at pagpapakita ng kapangyarihan. Ngunit wala pang direktang full-scale war na sumiklab. Ito ay dahil parehong nauunawaan ng US at Iran ang napakataas na panganib ng escalation. Bawat desisyon, gaano man kaliit o kadetalyado, mayroon pa rin itong katumbas na posibleng krisis na maring umabot sa regional o global scale. Sa ganitong sitwasyon, ang pagkakamali ay hindi option dahil ang isang maling hakbang lamang ay maaring magbukas ng mas malawak na digmaan na halos imposible ng pigilan. Ang tensyon ngayon ay isang patunay na ang bawat galaw, bawat deployment at bawat bansa ay bahagi ng masalimuot at delikadong laro ng estratehiya kung saan ang panganib ay napakataas at ang resulta ay maaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon. Kung ating babalikan ang mga nakaraang digmaan, may isang mahalagang aral na paulit-ulit nating nakikita. Madali ang pagsisimula ng giyera, ngunit napakahirap nitong tapusin. Ang ginawang pagkikidigma ng US, Afghanistan at Iraq ay malinaw na halimbawa nito kung saan ang unang yugto ng labanan ay mabilis at tila matagumpay. Ngunit ang sumunod na mga taon ay nagdulot ng matinding gastos, maraming buhay ang nawala pati kayamanan at reputasyon. Dito lumitaw ang tinatawag na endless war o digmaang walang katapusan kung saan ang bawat panalo ay pansamantala lamang. Ito rin ang eksaktong senaryo na gustong iwasan ng US. Ngunit sa kabila ng mga aral na ito, posibleng maulit ang parehong pattern sa bagong krisis sa pagitan ng Amerika at Iran. Kaya ang tunay na tanong, hindi lang kung kaya nilang manalo, kundi kung kaya ba nilang tapusin ang digmaan nang hindi nawawala ng kontrol. Sa huli mga kapatid, ang tanong na kung kaya ba talaga ng US na durugin ang Iran ay malinaw na may kakayahan ng Amerika na manalo sa maraming laban at magdulot ng malalaking pinsala. Ngunit ang pagdurog ng isang bansa ay ibang usapan. Hindi ito nasusukat sa simpleng pagkatalo ng militar o pagkasira ng infrastructure. Nangangailangan ito ng total control, tuluyang pagbagsak ng sistema at ganap na pagsunod o submission ng buong bansa. Sa kaso ng Iran, hindi ito madaling makamit. Ang kanilang geography, strategic network, resilience at kakayahang mag-adapt ay nagiging malaking hadlang sa ganitong layunin. Sa halip na mabilis at malinaw na tagumpay, mas malamang nahaharapin ng US ang isang mahaba, magastos at komplikadong digmaan, isang labanan na walang malinaw na katapusan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?